Beauty and the Beast ay isa sa pinakasikat na fairy tale sa kasaysayan at isa itong love story kahit napapabilang ito sa children's stories. Ito ay kwento ng isang magandang dalaga na nakilala ang isang prinsipe na may kakaibang itsura dahil sa sumpang ibinigay ng isang witch. Kaya tinagrian siyang si Beast na kailangan niyang makita ang tunay na pag-ibig para mawala ang sumpa na ito. Nang magkakilala na sila Beast at ang magandang dalaga o tawagin na lang natin si Beauty, ay nagsimula na ang pagbabago na hindi inaasahan ng dalawa hanggang nagkaroon ng pagmamahalan sa bawat isa dahil sa tunay na pag-ibig ng dalaga kay Beast, natanggal ang sumpa at bumalik muli sa tunay na itsura ang prinsipe. Ang fairytale na ito ay isinulat ng isang French novelist na si Gabriel Suzanne Barbeau de Villeneuve na inilathala noong 1740 sa The Young American and Marine Tales. Noong taong 1756, nailathala muli ito ni Jean-Marie Prince de Beaumont para paikliin ang version ni Villeneuve. Nang maglaon, isinalaysay muli ang fairy tale na ito sa Blue Fairy Book noong 1889 ni Andrew Lang. Alam niyo ba na merong tunay na Beauty and the Beast na naitala sa kasaysayan? At dito nga binasay ang kwento ng buhay sa fairy tale na ito. Ngunit hindi nga lang magical, pero naging sila din sa tunay na buhay. Alamin natin sino nga ba si Beast sa totoong buhay at ano nga ba ang kwento ng buhay nito. Kung mahilig ka sa mga makasaysayan, mystery o mga nakakatuwang kwento, ilike nyo na ang video na ito at pasubscribe na rin po. Salamat! Tara, kilalanin natin ang misteryo sa buhay ni Petrus Gonsalves. Simulan na natin! Misteryo. Ang fairy tale ng Beauty and the Beast kung saan ang katangian ni Beast ay isang mabalahibo at malaking nilalang na maituturing siyang half human and half beast. Ang fairy tale na alam natin ay isang magical love story dahil sa sumpang meron sa prinsipe na naging beast ang itsura. Bakit sinasabi na kinuha ang karakter ni Beast sa isang taong nagngangalang Petrus Gonsalves? Sino nga ba siya? Si Petrus Gonsalves kasi ay isang tao na sa una ay itinuturing na hayop ng mga taong humuli sa kanya. Isinilang si Petrus sa Canary Island ng Tenerife ng Spain, malapit sa baybayin ng West Africa. Sa murang edad na 10 taong gulang, si Petrus ay hindi sibilisadong mamamayan ng lugar dahil sa kanyang itsura. Meron kasi siyang mabalahibong muka at katawan kaya tinawag siyang wild man. Kaso nahuli siya ng mga hindi mabubuting tao at ikinulong. Mga hilaw na karne ang ipinapakain sa kanya kaya masasabing ang mga taong humuli sa kanya ay itinuturing siyang parang hayop. Ngayon, dinala siya kay King Henry II sa France bilang regalo sa koronasyon nito na ginawa noong 1547. Ibinigay kasi ito ni Margaret of Parma na Duchess sa Parma. Sa mabuting palad, ang haring si Henry II ay merong napansin at masasabi mong mabuting tao din siya. Nakitaan kasi niya sa pagkatao ng batang Petrus na tahimik lang ito at kalmado. Kaya sinubaybayan nito at pinakawalan ito sa kanyang hawla para masubukan ang isang eksperimento. Ang balak ng Haring Henry II ay turuan ito at gawing maginoong tao. At binigyan niya siya ng pangalan na Pedro Gonzales o Petrus Gonsalves sa salitang Latin at binihisan siya ng maayos na kasuotan. Pinapakain na siya ng mga lutong pagkain at tinuruan bumasa, sumulat at magsalita kung saan binigyan siya ng magandang edukasyon ng hari na parang isang maharlika. Natuwa sa kanya ang royal court dahil sa ipinapakita niyang determinasyon, kaya itinaas ang kanyang katayuan sa lipunan na ibig sabihin maituturing na siyang nobleman, ngunit ang iba ay maituturing pa rin siyang iba na mas mababa pa sa uri ng tao. Ang tanong, bakit nga ba mabalahibo ang kanyang katawan na parang katulad sa mga hayop? Sinumpa ba siya katulad sa fairy tale?
Si Petrus kasi ay dumaranas ng genetic na kondisyon na kilala bilang hypertrichosis o tinatawag din na Ambras syndrome. Ito ay tumutukoy sa abnormal na pagdami at paglaki ng mga buhok sa anumang bahagi ng katawan na lampas sa regular na sukat nito na nakukuha sa lahi, edad o kasarian ng taong naapektuhan nito. Sa kaso ni Petrus, ang kanyang buong katawan ay meron siyang mga buhok at tinatawag din daw itong werewolf syndrome dahil sa itsura nito na isang mythical werewolf. Kaya hindi ito katulad sa fairy tale na isang sumpa, kundi isang pangangailangang medikal na kailangan bigyang pansin para magamot. Ang katawan niya ay normal lang sa isang tao na hindi katulad sa description sa fairy tale na alam natin na malaki ang katawan. Sa fairy tale ng Beauty and the Beast, ang pagkakilala ng dalawang bida ay tinadhana para sa kanila ng mahiwagang pagkakataon dahil nga sa kinakaharap na curse na meron si Beast sa kwento ay naputol ito dahil sa pag-ibig ni Beauty. Ngayon, sa ating bida na si Petrus, paano nga ba niya nakilala ang kanyang napangasawa? Meron isang pangyayaring hindi inaasahan. May isang patimpalak ng isang jousting tournament sa kaharian kung saan kasali at nakipagsagupaan si King Henry II noong June 1559. Ang jousting tournament, ito ay isang medieval sports na sasakay ang mga kabalyero sa kanilang mga kabayo at makikipagbuno na hawak ang kanilang mahabang sibat. Ngayon, sa tournament na ito ay nasugatan ng Haring Henry II at naoperahan ni Ambrose Pare, kaso hindi nito napagaling ang sugat ng hari. Ang nakasugat rito ay ang kapitan ng Scottish Guard na si Gabriel de Montgomery na nakalaban ng hari sa tournament. Pagkalipas ng 10 araw, namatay ang hari. Kaya mula nang namatay ang tinuturing na mentor ni Petrus na si King Henry II, ay ang naiwan nitong asawa na si Catherine de Medici ang nagpatuloy sa gawain ng hari para kay Petrus. Ipinapatuloy niya rito ang eksperimento na sinimulan ng namatay na hari para malaman kung ano ang magiging resulta nito. Naisip ni Catherine de Medici na ipakasal si Petrus sa isang magandang dalaga. Gusto kasi niya malaman kung magkakaroon ba ito ng mga anak na malilit na hayop. Nakahanap na siya ng mapapangasawa ni Petrus at nangangalang itong Catherine na anak ng isang court lady. Nakilala ni Petrus ito ang unang pagkataon na nasilayan niya ang kanyang mapapangasawa sa araw ng kanilang kasal. Ang mag-asawa ay nagsama at nagkaroon sila ng 7 anak at ang 4 sa 7 anak nila ay nakadanas din ng sakit na meron si Petrus na tinatawag niyang hypertrichosis. Dahil sa naisip ng balo ng Haring Henry II, nagtagumpay siya ang nakalikha sila ng Wild Family. Ito ang bansag nila sa pamilyang ito. Ano na ba ang nangyari sa pamilya ni Petrus Gonsalvos? Ang nangyari sa pamilya nila ay lumibot sa iba't ibang bansa sa Europa. Kalaunan, tumira sa Parma, Italy at doon nagtrabaho. Nagtrabaho sila kina Duque Ranuccio Farnese. Pinagawan pa nga sila ng painting kasamang 4 na anak na mabalahibo din. Ngunit ang 3 ay hindi isinama. Dahil mas maraming nagka-interes sa itsura na meron sila, kaya ang 4 na anak nila, Petrus at Catherine, na merong kapansanan ay pinag-interesan ng Duque at ipinaalis at pinadala bilang regalo sa matataas na uri ng tao sa lipunan para gawing alagang hayop. Tumagal ng 40 years ang pagsasama ng mag-asawang Petrus at Catherine, kung saan pumanaw si Catherine noong taong 1623 at si Petrus ay ilang taon lang nakalipas pumanaw din. Pero sa katunay wala talagang naitala kung ano ang dahilan ng pagkamatay ni Petrus dahil hindi naman siya itinuring na isang tao. Sinasabi na huling binanggit ang pangalan ni Petrus noong 1617 sa binyag ng apo nito kaya mas pinaniniwalaan na namatay ito noong taong 1618. Ang sakit na meron si Petrus Gonsalvos ay meron sa panahon natin ngayon. Pero dahil sa mga makabagong panahon, teknolohiya at magandang medikasyon ay pwede naman itong magamot. Katulad na lang ng pinagugupit nila ang kanilang mga buhok
at gumagamit ng mga hair removal para maging maayos lamang ang kaanyuan. Kailangan lamang na regular na magawa ito. Pero napakasaklap talaga ng naging buhay ng pamilyang ito na hindi makatarungan ang ginawa sa kanila, pero naging matibay pa rin ang samahan nilang mag-asawa kahit hinusgahan sila ng nakararami. May tuturing ba na Beauty and the Beast ba ang buhay na meron sila? Anong gagawin mo kung nasa kalagayan ka ni Petrus Gonsalves? Kaya kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Ano masasabi mo sa video natin ngayon?